Hello guys, once again, welcome back dito sa channel natin. At eto medyo matagal-tagal na time na hindi ako nakapag-upload ng video dito sa YouTube about Cryptex. Pero ngayon guys na medyo malapit na yung June at malapit nang ma-expire yung unang 3 years na staking contract ko. Medyo marami nang nagtatanong sa akin kung paano nga ba daw ma-withdraw or paano natin matanggap yung payout sa Cryptex, yung magiging peso talaga siya. So ito, gumawa ako ng video para may share ko sa inyo yung idea dahil marami sa mga baguhan, lalo na yung wala pang experience sa cryptocurrency. So napakalaking issue yan para sa kanila dahil nga hindi pa nila alam kung ano yung mga dapat gawin. Pero bago tayo mapunta dito guys, meron lang akong ipapasilip sa inyo. Kasi dati, ang pinanghahawakan naming pruweba na itong Cryptex ay nagpe-payout. Bale, etong isang screenshot lang ng $403,796 na yan, nag-appear sa dashboard ng isang member. Bali, nangyari ito noong November 21, 2023. After nyan, wala na kaming nakita. Kaya medyo hindi ako masyadong nagpo-promote muna. Pero kamakailan lang, nitong part na ng 2026, marami ng mga proof na naglabasan na meron ngang nakatanggap ng payout sa Cryptex. So, merong mga screenshot ng Cryptex dashboard o ngayon BitNex na merong laman na malaking amount. Kagaya itong yung kumakalat na yan. So, merong $2,528,000. Ito yung pinaka-latest na proof na nagpe-payout nga ang Cryptex. Ito guys, pagsilipin natin yung detalye dito sa baba. So wala siyang ibang ginawa, hindi siya nag-invite. Ang ginawa niya lang, nag-activate ng maraming staking contract. So again, ito yung isa sa mga solid na patunay na nagpe-payout ang Cryptex. So maliban dyan guys, meron pang isang screenshot dito na yan, kinuha ko lang. Ito guys, magkaibang kulay niyan kasi itong may dilaw na yan. Doon ito makikita sa loob ng dashboard pag nag-withdraw ka ng payout. Kung halimbawa meron kang available balance at withdraw mo, so upon withdrawal, ito yung makikita natin. So dito guys, makikita natin na yung na-receive niya is $504,000. Ang request niya $525,000 at merong bawas na $21,000 kasi merong conversion fee na 4 to 10%. Kaya ang total is eto na lang, $504,000. So ito guys, bali 15 staking contract ito. Yung isang package ng 3 years, magbayad ka ng $1,000 na activation fee. So magkakaroon ka ng 15 na staking contracts. At ang total na kikitain nun, so ito yon, 525, yun yung gross. Ngayon, pag withdrawin mo na, merong bawas na 4 to 10%, kaya ito na lang yung natira sa kanya. So yun yung nakarating dun sa external Bitcoin wallet niya, yung personal na Bitcoin wallet niya. So again guys, netong huli, naglabasan tong mga ganito. So marami ng mga member na nakatanggap na sinishare nila sa internet. Kaya ito, pinipick up ko lang din mula doon sa iba't ibang mga group chat. Maliban dyan guys, so meron pang isa dito. So ito, screenshot to ng dashboard na merong available balance na $34,728. So itong amount na yan, yan yung expected na pwedeng ma-payout kung meron kang isang 3 years contract. Yan yung sinasabi ko na equivalent ng 1.9 million. Pero ang eksaktong figure na binabanggit namin dyan dati is $35,000 talaga kasi yan yung sinasabi dun sa mga presentation. So again, merong mga dashboard ngayon na may laman na withdrawable na amount. So anong ibig sabihin nun guys? So nagpi-payout ang Cryptex. At ito, meron pang isang screenshot dito guys ng dashboard na merong laman na withdrawable amount. So ito, merong laman na 34,683. So merong kunting diferensya lang dito, pero hindi na masama yan kasi ang amount na inasahan ng lahat, $35,000. Pwedeng bumaba konti, pwedeng tumaas. So ganoon ang idea dyan. At itong mga amount na yan na nakikita sa dashboard guys, yan yung mag-appear once na meron ka nang ma-receive na payout. So ngayon meron pa ibang mga screenshot dito guys. Ito naman ibang kulay niya kasi pag ganito, record ang ibig sabihin yan. So hindi yan yung available. Kumbaga nangyari na yan, yan yung naka-record. So etong dito sa kaliwa, so merong isang member na talagang humataw sa referral program. Yung amount na nailabas niya na or yung na-withdraw niya na sa Cryptex, sa referral program lang, umabot na ng $584,000. Tapos yung total na natanggap niyang leader bonus, so $912,500. So ang idea ko kasi dito, hindi kayang ibigay ng mga nang-i-scam lang. So walang ganyang record. Pero itong Cryptex, kahit noon pa,
Yung mga nakita kong screenshots dati na ang lalaki ng mga payout. So yun talaga yung dahilan kaya nagiging curious ako. Kaya pinasok ko ito. At dito sa baba guys, makikita natin na meron na ring na-expired na staking contract yung may-ari nito. So ito, makikita natin, DeFi contract terminated, merong 4. At ang total na na-withdraw niya na from Cryptex, ito makikita natin, overview, incomes, total, unlock. Ibig sabihin, pag unlock, na-withdraw na yan. So, ang total na na-withdraw niya na dito sa Cryptex guys, umabot na siya ng $2,104,103. So, ito namang isa. So, makita natin dito, overview, incomes, total, unlock, $1,296,586.16. So, dito makikita natin, DeFi contract terminated. So, ito yung amount na kinita niya sa contract or yung staking contract niya na na-expire. So, $985,842. Tapos, meron siyang 10 contracts na na-expire na. At ang total na nailabas niya na is $1,296,586.16. So, ganyan kalaki yung mga amount na natatanggap ng mga member dito sa Cryptex. At ito namang isa guys, bali sinishare to doon sa group chat. So, merong dalawang staking contract na na-expire. Yan, makikita natin, DeFi contracts terminated. At kumita siya ng $119,458.22. So again, ito mga bagong screenshot yan guys. Bagong mga dashboard na may laman or may record ng withdrawal sa Cryptex. So dahil dito, nagiging mas excited yung mga members ng Cryptex ngayon kasi nakikita nila to na abang, dami nang naka-payout. Kaya dumadami na rin yung nagtatanong sa akin kung paano nga daw i-withdraw itong payout sa Cryptex kasi nga wala pa silang idea. Kaya ito yung isi-share ko sa inyo guys. At dito guys, meron akong iba't ibang options na ipapakita sa inyo. At makikita nyo dito sa taas kung recommended ba yan or hindi. Kasi meron akong ipipresent sa inyo dito na mas bago at siyempre yun yung gagawin natin kasi yun yung pinakamadali. Pero for the purpose na magkaroon ka ng idea kung ano yung ginagawa dati, so ito isi-share ko sa inyo. So ito guys, ito yung option number 1. So direct to crypto exchange deposit. So halimbawa lang nag-login ka sa dashboard mo sa Cryptex at merong laman na yan, $35,000. So talagang excited ka kasi may laman na yan. Ang problema, paano mo yan makuha? So dati ang ginagawa ng mga nagki-crypto, so basic na basic lang. From dashboard kung saan sila kumikita ng crypto, so isi-send nila yan sa mga cryptocurrency exchange kagaya ng Binance, OKX, Bitget, ang mga nasa US, Coinbase yung ginagamit nila. Ngayon ang point, bakit kailangang isend dito sa cryptocurrency exchange itong matanggap natin na Bitcoin? Kasi nandyan yung mga Pilipino na nagbabuy and sell ng cryptocurrency. So ibig sabihin, pag nandito na sa exchange yung crypto natin, pwede nating ibenta doon sa mga nagbabuy and sell. Yun yung tinatawag na P2P. Bayaran nila ng peso. So yung crypto natin magiging peso na at ma-receive natin dito sa local banks natin. So yan yung ginagawa ng mga nagki-crypto. So ito yung pinaka-basic guys. Ngayon pag nasa local banks mo na, so ready ka nang gamitin yung pera mo na yan. Ano man yung paggagastusan mo. Ngayon ang tanong ng marami, pwede bang ganito ang gagawin natin pag makatanggap tayo ng payout sa Cryptex? Guys, pwede yan. Pero ang idea dito, wag na wag nyong patagalin yung crypto ninyo or yung matanggap nyo dito sa Cryptex, wag nyong patagalin dito sa exchange. Hanggat maaari, mabenta nyo kaagad, magiging peso kaagad, wag nyong i-standby dyan. Kasi etong mga crypto exchange na yan, hindi yan safe. So anytime pwedeng hindi mo na malagin yung account mo, pwede lang i-deactivate yan at hingan ka ng kung ano-anong requirement, hindi mo may bigay. So nanakaw na yung pera mo dito. So okay lang yan kung maliit na amount lang. Kaya, hindi ko to nire-recommend kasi wala kang control dito. Unless kung talagang ibenta mo lahat, yung kumbaga mabilisan lang, mga 2 araw, 3 araw, dapat ubos na yan dyan sa crypto exchange at nandito na sa local banks mo. So, pwede mong i-receive yung perang galing sa Cryptex diretso dito sa exchange, halimbawa OKX or Binance. Pero guys, dapat manawa natin na etong crypto exchange na yan, kumbaga, centralized platform yan, sila ang may control, hindi ikaw. Kaya, hindi yan safe, lalo na pag malakihang amount. Kaya, makikita nyo dito, not recommended. So, hindi yan ang ina-advise ko na gagawin natin. So, again, yan yung option number 1. Ngayon, dito tayo sa pangalawa. Option number 2.
Merong ibang mga nagki-crypto guys na galing sa dashboard nila kung saan man sila kumikita, dinadaan mula nila sa yung tinatawag na hot wallet. Etong hot wallet na yan yung mga crypto wallet na naka-install dito sa cellphone natin at laging naka-online yan. So meron ding browser extension kagaya ng MetaMask, meron ding yung mga desktop version. Ang point guys, etong hot wallet na yan, laging naka-online yan. Pag on mo ng laptop mo or pag on mo ng cellphone mo, pag access ng internet, exposed na siya sa internet at anytime pwede siyang ma-hack, pwede siyang manakaw. Kaya itong mga hot wallet na yan, hindi rin yan safe. Pwedeng gamitin yan sa maliitan lang na amount or kung mabilisan lang yung transaction. Ang point guys, wag nyong i-store dito sa hot wallet yung Bitcoin na matanggap nyo galing sa Cryptex. So again, ang mga example nitong tinatawag na hot wallet guys, yung Trust Wallet, yun yung pinaka-common, yung MetaMask, yun yung nasa browser, at napakarami pa niyan. Downloadable sa Google Play at install mo lang sa cellphone, gawa ka ng account. So yun na yun. Again guys, hindi yan safe kasi expose yan sa internet. Every time na ginamit mo yung cellphone mo, expose na rin yung asset mo sa mga hacker or yung mga magnanakaw sa internet. Kaya hindi ko rin yan nire-recommend. Ngayon, pag nandito na sa hot wallet yung crypto mo, wala ka namang pwedeng gawin dyan kung gusto mo nang gastusin. So, ang mangyari, dadalhin mo pa rin yan dito sa mga cryptocurrency exchange kagaya nung kanina. So, walang kaibahan. Mas maganda pa yung kanina kasi diretso na dito, hindi mo na dinaan dyan. Pero may iba na ganyan ang ginagawa. Ngayon, pag nandito na sa crypto exchange, halimbawa OKX, Binance, ibenta mo ulit sa P2P. Ngayon, pag nagiging peso na, ma-receive mo sa bank mo at ready mo nang gastusin kung ano man yung kailangan mong paggagastusan. So, again, ito yung option number 2. Gagamit tayo ng hot wallet. So, ang tanong, pwede ba sa Cryptex yan? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi, depende yan sa objective mo. Ano yung gusto mong mangyari. Kung balak mong ubusin na or gastusin na lahat, at wala ka namang ibang pangtanggap na wallet, edi pwede mo itong gamitin. Basta, wag mong patagalin dito sa hot wallet yung asset mo na yan. Wag mo ring patagalin dito sa exchange. Dapat mabenta kagad yan. Mas okay dito mo na itago yan sa local banks. Ngayon, meron tayong option number 3. So, ito yung gagamit tayo ng tinatawag na cold wallet. So, from Cryptex, meron kang nakitang kanyang amount. Dito mo ngayon dalhin sa cold wallet. So, kung kanina hot wallet yung sinasabi natin, ito meron ding tinatawag na cold wallet. So, ang kaibahan nitong cold wallet guys, doon sa hot wallet, ito yung mas safe. Ito yung mas okay gamitin ng pangmatagalan. So, pwede natin i-receive yung payout natin sa Cryptex dito sa cold wallet at pwede natin siyang i-standby dyan ng matagal. So, ang example nito mga cold wallet na to, so ito yung Tangem na minsan ko nang binanggit, yung Trezor, yung Ledger, at marami pang iba. Ang kaibahan nitong mga cold wallet na yan guys, pwede siyang i-detach from the internet. So, imagine niyo yung flash drive or yung USB. Pag kailangan mo yung file sa USB, isaksak mo lang siya sa laptop. Pwede mo siyang hugutin or i-remove pag hindi mo na kailangan. So, ganun ang idea nito mga cold wallet na yan. Kumbaga, merong isang separate na device na maliit. Nandoon nakastore yung crypto mo at pwede siyang i-detach sa computer para hindi na siya naka-online. At sa ganung idea guys, hindi siya prone doon sa mga hacker. So, yun yung pinaka-idea bakit safe itong cold wallet gamitin. At ito yung ginagamit ng mga big timer sa cryptocurrencies. Ngayon, pag nandito na sa cold wallet yung asset mo guys, pwede mo nang ibenta dito sa P2P, sa mga crypto exchange, at magiging peso yan at ready mo nang gastusin. Pero guys, hindi ko yan nire-recommend kasi merong bagong sistema na mas maganda gamitin, mas mabilis yung transaction. Kasi dito sa crypto exchange, pag nagbenta ka dyan, minsan magantay ka ng matagal. So, merong mahabang proseso yan. Kaya hindi ko na nire-recommend yan. Okay yung storage dito sa cold wallet. Walang problema yan. Yung pag-convert ng crypto into peso, so yun yung may issue dito. Ngayon, punta tayo dito sa option number 4. So, ito na yung gusto kong gawin natin. Yan, makikita nyo, highly recommended. So, halimbawa, pag login mo sa Cryptex dashboard mo, merong $35,000. So, meron kang isang 3 years contract na na-expire. So, ang dapat gawin natin, mag-request tayo ng payout papunta dito sa cold wallet. So, dapat meron na tayong cold wallet. Ang problema lang nitong cold wallet guys, medyo may kamahalan talaga. Kaya hindi basta-basta ang nakakabili niyan. Kahit ako, wala pa akong ganyan. Kaya pakita ko rin sa inyo yung tamang diskarte kung anong dapat gawin. So, ngayon,
ma-receive natin yung payout na yan, yung Bitcoin na galing sa Cryptex, nandito na sa cold wallet natin. So, pwede mo na siyang i-keep safe ng matagal dyan, ilang taon kung gusto mo. Ngayon, pag halimbawa lang, kailangan mo ng mga 500,000 pesos lang. Eh, malaki yan 1.9 million yan. Kung meron kang paggagastusan na 500,000 pesos. So, dati, dito natin yan dinadala sa crypto exchange para mabenta sa P2P, para magiging peso. Pero guys, ngayon meron ng bagong sistema, meron ng bagong paraan para maiwasan na tong dito sa P2P. So, ang solusyon dyan, itong tinatawag na crypto card. Dito ngayon pumapasok yung minsang nabanggit ko na itong Redatpay. Saka merong bagong crypto card guys na pwede rin gamitin lalo na doon sa mga nasa US at Canada. Itong PST.net na card at gagawa ako ng video para dyan para magkaroon kayo ng idea kung ano yung card na yan. So again, gagamit tayo ng crypto card. So kung magkano lang yung kailangan mong amount na gastusin, ilipat mo dito sa Redatpay halimbawa. Kasi pag nandito na sa crypto card or sa Redatpay, madaling-madali na lang ilipat dito sa local bank yung crypto na nandun sa Redatpay. So ilipat natin dito, napakabilis na transaction from crypto to peso yan. Ngayon pag nandito na sa local banks natin, so, pwede na natin gamitin kung ano man yung paggagastusan natin. Ngayon, ang maganda dito sa crypto card guys, kagaya nitong Redatpay, so meron silang physical card na kumbaga para na siyang ATM kasi Visa card na yon. Ngayon, pag meron ka ng physical card ng Redatpay for example, hindi mo na kailangang ilipat dito sa bank. So, option na lang ito. Kasi yung card na yon, pwede mo nang gamitin para mag-shopping or bills payment. Wala na dito yung punta ka pa sa crypto exchange at maghanap ng buyer ng crypto mo. So wala na yun, may iwasan na yun. Kaya ito yung i-recommend ko sa inyo. So again, Cryptex, i-receive natin sa cold wallet natin, i-store natin dyan, kung magkano lang yung kailangan, yun lang yung ilipat natin dito sa Redatpay. At pag nandito na sa Redatpay, mabilis na lang yung transaction para magiging peso, papunta sa local banks, or kahit hindi mo na ilipat doon, gamitin mo yung physical card, makapag-withdraw ka na sa ATM or pwede mo siyang iswipe pag meron kang binabayaran, halimbawa nag-grocery ka. So again, ito yung gagawin natin. So dapat meron tayong account sa Redatpay at kung maaari, bibili tayo ng physical card nila na $100. Kasi sulit ito guys at ito talaga yung pinakamagandang gawin natin. Pero guys, marami sa atin ang kumbaga hindi pa ready na bumili nitong cold wallet na yan kasi may kamahalan din yan. Kaya meron akong nakitang magandang solusyon. At palagay ko guys, ito yung pwede kong gawin ngayong June. Kung halimbawa lang, yan na, meron na akong natanggap. At paano ko yun ma-withdraw? So ganito yung gagawin ko. So dito tayo ngayon sa option number 5. So yan, halimbawa, pag login ko sa Cryptex, merong $35,000. Ngayon, wala pa akong cold wallet kasi itong Tangem ko, hindi gumagana yung app sa cellphone ko. Kaya hindi ko siya napakinabangan. Ngayon, pag meron akong matanggap at wala naman akong cold wallet, so idiretso ko na dito sa Redatpay. So punta ako sa Redatpay, mag-login ako doon, punta ako doon sa may Bitcoin section, kunin ko yung wallet address ng Bitcoin at yun yung ilagay ko dito sa Cryptex dashboard pag nag-request ako ng withdrawal. So mamaya, papakita ko yan sa inyo. Ngayon, ang gagawin ng Cryptex, dito niya isi-send sa Redatpay. Ngayon, pag nandito na yung payout na yan, yung $35,000 na yan in Bitcoin, so kasi Bitcoin yan, so madali na lang ilipat dito sa GoTime Bank kasi GoTime Bank naman yung ginagamit ko. So again, pag nandito na sa crypto card, mabilis na yung transaction papunta dito sa local bank. Pag nandito na, so ready nang gastusin yan. Ngayon, pag syempre meron ka ng maraming pera, so madali na lang bumili nung physical card nitong Redatpay na $100. So dapat bibili tayo nun para pwede na natin gamitin yung perang nandito sa Redatpay natin at hindi na natin kailangang isend dito sa local banks. Kumaga option na lang yan. Kasi dito pa lang pwede ka nang mag-shopping, pwede ka nang mag-withdraw sa mga ATM. So ganyan kaganda itong tinatawag na mga crypto card at isa na dyan ang Redatpay. Hindi mo na kailangang pumunta doon sa mga exchange para magbenta ng crypto para magiging peso. So again guys, ito yung nire-recommend ko kung wala pa kayong cold wallet. So ngayon, ang gagawin natin guys, ipapakita ko sa inyo kung paano kunin yung Bitcoin wallet address natin sa Redatpay para
yun yung gagamitin natin mag-request ng payout dito sa Cryptex. So, nandito tayo ngayon sa cellphone guys. Ito makita nyo sa screen. Ang gagawin natin ngayon, maglalagin ako sa Redot.pay at kukunin ko yung Bitcoin wallet address para may pakita ko sa inyo kung paano gawin yun, lalo na dun sa mga hindi pa nakatry. Ito guys, hanapin ko lang yung Redot.pay. So, ito yun. Yan. So, click natin yan. So, ito ngayon, nakalagin na ako dito sa dashboard sa Redot.pay. Ngayon guys, para makuha natin yung Bitcoin wallet address dito, kasi yun yung gagamitin natin doon sa Cryptex pag nag-request ng payout. Click nyo tong part na yan, yung assets. At dito makikita natin yung iba't ibang assets na pwede na dito sa Redot.pay. So, click natin yung Bitcoin. So, yan. So, ito makita natin, nandito na tayo sa yan, Bitcoin section na yan. So, merong mga options dito guys na add funds, withdraw, send, or swap. So, click natin itong add funds kasi magdagdag tayo ng Bitcoin galing sa ibang source or galing sa Cryptex. So, dito, piliin nyo itong BTC on-chain deposit. Ilalabas itong QR code na yan. At dito sa baba guys, ito yung kailangan natin, yung Bitcoin wallet address. So, i-click nyo itong icon na yan para makopy. So, yan, nakita nyo, copy. At pwede nang mag-exit dito sa Redot.pay. Ngayon, ang ginagawa ko, sinesend ko sa sarili ko dito sa Messenger. Kasi dito ako sa laptop mag-login sa Cryptex. Bali, sisend ko dito sa Messenger para makuha ko dun sa Messenger sa laptop. So, pwede nyong diskartehan yan. Pwede sa email. Kung isang cellphone lang yung gamit nyo, nandun yung Redot.pay, nandun din yung Cryptex. So, hindi nyo na ito kailangan gawin. Kopyahin nyo lang yung wallet address sa Redot.pay at mag-login kayo sa Cryptex. Pero ito guys, ganyan ang ginagawa ko para mapunta ko sa laptop. At mag-exit muna ako dito ngayon sa cellphone para makita natin tong dashboard ko dito sa Cryptex. So, ganito ang mangyari guys pag nag-request kayo ng payout. Halimbawa, meron na kayong available balance. So, dito nyo makikita yung amount na withdrawin. So, makita nyo dyan, green ang kulay. $35,000 kagaya ng mga unang pinakita kong screenshot kanina na may malaking amount. So, ganyan na ganyan ang maging itsura. So, dito yan mag-appear. So, ang gagawin ko muna ngayon, bali, kunin ko muna tong wallet address galing sa Redot.pay na yung sinend ko sa Messenger. So, ito na ngayon siya. Kasi nga, dito ako sa laptop. So, ito guys, magwi-withdraw na tayo sa Cryptex. So, halimbawa lang, nandyan na yung amount na malaki. So, dito sa dashboard nyo, punta ka ngayon dito sa My Wallet. Then, My Wallet, makikita nyo itong withdraw. Tapos, ito na yung part na mag-enter ka ng amount. So, makikita nyo dito yung total available balance. Tapos, may mga options dito kung magkano yung i-withdraw mo. Pero, halimbawa lang, $35,000 yan. O di, withdrawin mo na. I-type mo na dyan lahat. So, $35,000. Yan. Ngayon, dito sa baba, makita nyo guys, beneficiary information, withdraw to. So, dito nyo i-enter yung Bitcoin wallet address kung saan nyo dadalhin yung Bitcoin nyo. So, eto sinasuggest ko na Redot.pay. So, Redot.pay na Bitcoin wallet address yan. Yun yung kinuha ko doon. Kung sa cold wallet nyo, so, yun yung Bitcoin wallet na galing sa cold wallet nyo. Kung gusto nyo exchange, edi kayong bahala. Ngayon guys, 2 beses kayong maglagay dyan. Yan. Tapos, click nyo tong proceed to confirm transfer. Yan, makikita nyo. Kung mag-request ka ng $35,000, 1,400 yung mabawas, tapos 33,600 yung matanggap. Ngayon, pag-click mo nito guys, proceed to confirm transfer, meron pang isang button doon na mag-appear na i-confirm mo na yung transaction. At yun na yun, nasend mo na yung request mo sa Cryptex. Ang gagawin naman ng Cryptex guys, mag-email sila sa atin kung ikaw ba yung nag-initiate or nag-request ng payout. So, kailangan mo mag-reply ng yes, I confirm. Ganyan kasi yung nangyayari dati pag nag-request kami ng payout yung galing sa mga referrals lang na income. So, kailangan mo na mag-reply doon sa email nila. Then, mag-antay ka lang ng mga 12 hours to 72 hours. Minsan, mabilis lang. Minsan, matagal din. At isisend na yan ng Cryptex doon sa external wallet mo. So, again guys, yun ang idea kung papaano i-withdraw ang payout sa Cryptex papunta sa local banks natin. Pero guys, pagdating nitong June, kung halimbawa nga meron ng laman yung dashboard ko, so i-record ko lahat kung ano yung ginawa ko. Mula doon sa pag-request ng withdrawal sa Cryptex, paano ko siya i-transfer into peso hanggang makarating doon sa GoTime Bank na ginagamit ko. So ipapakita ko naman yan sa inyo lahat. Ang problema ko lang ngayon kasi hindi ko yan magawa kasi wala pa akong mawi-withdraw na ganon kalaking amount. So yan lang muna may share ko sa inyo guys. Sana nakapagbigay ako ng idea ngayon
kung paano nga ba ma-withdraw itong payout sa Cryptex, lalo na doon sa mga baguhan at wala pang masyadong experience sa cryptocurrency. So ganun lang ang gagawin natin. So once again guys, thank you for watching and see you on my other videos. Bye bye.